Hi mga ka-traders, magandang yaman po sa inyo lahat. Sa video naman po na ito, sabi ko nga magagawa tayo ng mga contents no, habang wala pa yung event sa CoinsPH. So yun, magsasagot tayo ng mga tanong and particularly the questions from students, yan, from my experiences as well. So sasagutin natin yan sa video na to. So pag-usapan muna natin dito sa video na to, no, is all about ano ba yung natutunan ko sa college. Yan, and continuously studying and learning more about sa aking field of finance. Yan, ano ba yung natutunan natin sa college? Not only the learnings, not only the lessons, but also the values as well. Yan ang lagi kong sinasabi. So pag-usapan na natin, no? Pero bago pala yun, mag-like, share, subscribe ka muna para nang sa gayon, marami kang matutunan, no, sa mga videos na i-upload pa natin. So yan, ano nga bang natutunan ko sa college mga ka-traders, no? Talagang ito po yun, which is all about yung perseverance mo talaga, dedication, and being committed as much as you can, di ba? As best as you can, as committed as you could. So dahil sa college po, hindi dito yung talagang patalinuhan no, ng mga kaklase mo. Wala na actually yung competition, it's a healthy one. Pero yung, lalo na kapag syempre normal na estudyanteng Pilipino ka lang na minsan nahirapan sa baon. So I think yung talagang perseverance mo, kasi karamihan na dyan working student po, no? Parang katulad tayo, freelance, no? Medyo mahirap din i-balance yung time. Yan yung mga struggles and challenges, no? How you balance your time, your energy as well. Napakaraming struggles po, no? Mga barriers and challenges. Pero ang point nga, ang matututunan mo dito, syempre matututo kang magpagod talaga. I mean, mag-hard work. Pero yung competition nga, kumbaga, dapat hindi mo na iniisip yun kapag ka-college ka na, dahil yung competition medyo immature pa siya, no? Lalo na kapag may inggitan pa. Pero sa college, dyan yung mararanasan, hindi kaklase nyo kalaban nyo, kundi sarili nyo, no? Diba, kung tinatamad ka, kailangan mo talagang pumasok, kailangan mag-comply, kailangan magpasa, each and everything na kailangan po, no? And also medyo ano ba yan, no? Natutunan ko din sa college is yung pakikisama, no? Pakikisama mo sa mga kaklase mo at sa mga professors mo as well. So hindi yun dapat mawala. Hindi naman sa maging mambola ka or mamplastic ka. What do I mean by that? Yung pakikisama na gagalangin mo yung mga professors mo, yung mga tao na kasama mo. So marami kang i-consider as well, no? Bago maging hindi talaga siya magiging smooth yung college journey mo, no? It is minsan nga trial and error pa sa course, di ba? Minsan yung course mo na kinuha mo on the first time, hindi yan yung gusto mong course, no? Kundi nagsiship pa yung iba, and there's really no problem with that as long as you are happy with the decision you make, no? So kaya para sa atin, yun yung sa tingin ko, no, na dapat yung matutunan sa college. Ano pa ba? Which is yun, kailangan nyo mag-comply talaga. Hindi talaga ibang tao kalaban nyo, hindi sarili nyo, no? Sa pagko-comply, yan, sa reporting, sa academics, paano nyo mai-improve. Not only yung pakikisama, but also yung competencies, skills, and knowledge po ninyo kung ano man yung course ninyo, diba? Yan, kausapin nyo yung sarili ninyo. Nag-uunlad ba ako sa college? Diba? Ibig sabihin, marami ba talaga ako natututunan sa mga professors ko, sa pagre-research ko, sa sarili ko? So, yun yung mga bagay, no, na kailangan yung pakiramdaman, no? Kung nag-grow ba talaga kayo sa sarili ninyo sa pagpasok sa college. Kasi kung hindi, di ba, parang sa tingin ninyo, di ba, halimbawa may business na kayo talaga at hindi nyo feel mag-aaral ng college, pero I encourage pa rin talaga lahat na magtapos, dahil isa yan sa mga valuable na hindi po mananakaw sa atin. Yan yung bagay na talagang nakatatak na sa iyo, no? At pangarap na magulang natin, syempre makatapos sa pag-aaral. Kaya kumbaga itong mga lessons na to, kailangan nating makuha po, di ba? Itong mga sinasabi natin, kasi pakikisama, yung dapat confident ka, kasama na po yan sa college life, which is kailangan talaga committed ka, dedicated ka. Pag hindi, mawawala po, no, yung sipag mo, mawawala yung burning passion mo sa pag-aaral. Diba? Hindi, parang minsan tatamarin ka kasi walang puso, no? Walang burning passion yung ginagawa mo. Hindi siya driven ng iyong kagustuhan. Pero kung may pangarap ka, makikita mo yan talaga na magpe-pursue ka, diba? Ipe-pursue mo yung pangarap mo kahit ano mangyari, kahit wala ka masyadong baon, papasok ka pa rin. Alam ko naman na bukod dito sa mga sinasabi ko,
yan, lalo na po, no, hindi ko nabanggit, which is the main highlight of every Filipino student, na siguro mas mahirap, no, yung financial matrix or financial struggles po, no, sa pag-aaral. Syempre, hindi naman lahat, 'di ba? Parang pre-college na, pre-tuition, pero 'di ba, syempre sa baon nahirapan pa rin yung iba dahil syempre kailangan magbaon pa rin kailangan pamasahe, mga requirements and each and everything of that, kailangan pa rin ng resources somehow pagka ikaw ay mag-aaral, at hindi lang yung pre-tuition. Pero at least 'di ba, pre-tuition na nga tayo, thank you doon, no? Pero yun yung pinaka, sa tingin ko, no, mahirap yan, yung pagiging working student, financial struggle, dahil minsan gustong-gusto mong pumasok, minsan gustong-gusto mong magpakita sa klase, no, at magpakita ng yung abilidad, pero dahil lack of resources nga, ang karamihan ng mga estudyante ng Pilipino, doon minsan na nakakalungkot, 'di ba? May potential yung estudyante, hindi nabibigyan ng equal opportunity, kumbaga, 'di ba? So kaya nga 'yon, no? Sana ayan, no, mag-soul makeup din tayo. Also gawin natin yung part natin. Yung government, no, nandiyan naman yan to aid, but also naniniwala po ako, sa akin lang, the success of ours, no, ay nakadepende pa rin sa hard work natin, dedication, diba, as a student. Kasi marami rin naman sobrang hirap na hindi naman sobrang yaman pero umunlad, no? Kumbaga nakaangat doon sa buhay ng kahirapan, which is the thing ay possible talagang umunlad, hindi lang para sa ilan kundi sa lahat ng mga Pilipino, no? Kumbaga depende na lang din sa yun minsan kung paano ka gagalaw. Yung iba nga nasa ghetto ngayon, nasa village na. Marami pong ganun story, pero nasa sa iyo yun. Ikaw kung estudyante ka, nanonood ka, imbis na, I think, no, imbis na manisi tayo ng kung sino-sino, talagang ako gagawin ko na lang yung control ko, gagawin ko na lang yung part ko. Ganyan din ako mag-isip as a student, di ba? So yung factors na makokontrol mo, di ba, kung kaya mong gawin mo na lang para tapos na siya agad. And yun, sana marami kayong natutunan dito sa vlog natin. Marami pa tayong natutunan sa college, actually, yan, yung pagtitiis, pagtsatsaga, baba, syempre pakikisama, lahat-lahat yan, yung pagod. Syempre pag napagod ka, matututo ka din magpahinga at bumangon ulit, lumaban. So marami kang matututunan na value sa college. And also, ayan, yung competencies and skills, syempre matututunan mo sa college, sa OJT, sa research, kasi pwede po yan talagang maging basis, no, sa actual na trabaho, kung paano ka nag-perform as a student, no? Hindi lang naman yung sa kaalaman mo, but paano ka ba mag-isip, no? Nung student ka pa, ano ba yung experiences mo, naging student leader ka ba? In each and everything of those ay makakatulong po yun para ikaw ay ma-employed or ma-apply mo siya sa sarili mong negosyo, at sa pagdating, no, ng mga araw, dala-dala mo pa rin yung matututunan mo sa school, matututunan mo sa college, no? Kaya yun lamang, guys, sana marami kayong natutunan sa video na ito. Sana naka-impart po ng value, sana po naka-impart ng mga lessons sa inyo bilang estudyante. Ako talagang ginagaling ako sa school, pero focus din ako sa mga businesses natin, focus din ako sa social media content creation, which is dun din tayo kumikita. Ayan, syempre kailangan natin kumita ng pera, diba? So balance lang sa part ko, no? Kailangan ganun balance. Kung halimbawa ikaw may trabaho ka ngayon, working student, gusto mo pa rin makatapos ng pag-aaral, syempre priority yung dalawang yon. Saka yung pagpapahinga, yung health pa rin, which is, kumbaga, itulog mo na lang kaysa i-party mo pa, diba? Kumbaga prioritization din ang importante. Yan din yung natutunan ko sa college, no? Prioritization ng mga super kailangan talaga. Yung mga hindi kailangan ng pagkakagastusan, mga attendant, syempre wag muna, no? Habang ikaw ay nakafocus talaga sa college life mo or college journey. So, kayo mga ka-traders, no? Ayan, nandito tayo ngayon sa PGC. Dito tayo nagko-content kasi, by the way, ayun nga, attend tayong event mamaya, invited tayo sa Coins PH. Yan, sa HQ nila, headquarters. Pero magko-content muna ako, no, para hindi sayang oras ko. So, kayo yun mga guys, no, sa mga students po dyan. Ayan, so mag-like, share, and subscribe, and hit the notification bell button para lagi kayo updated. So, marami pa tayong contents na gagawin na katulad ng ganito, no, para syempre matutunan, ma-inspire, at ma-motivate yung mga kabataan natin Pilipino. So, yun lamang po, follow for more contents like this. Bye-bye.